Nang matapos ang nakakatawang laban, sinabi ni Mo kay Sheena, sa pamamagitan ng kanyang abilidad, pagkakataon mo na upang kunin ang gel. Sumang-ayon naman ito ng walang alinlangan. Kinuha naman ni Mo ang atensyon ng dalawa sa pagsasabing, tayo na't magpatuloy. Nang biglang napatanong si Shibin, bro, ito ay isang mutant zombie at napatay ninyo lang ito ng ganoon kadali. Anito nang may mataas na tinig. Sumang-ayon naman si Mo nang may pagmamalaki. Tanong naman ng nagtatakang si Luankyo, nakaengkwentro na rin ba kayo ng mutant na katulad nito? Seryosong sagot naman ni Mo, oo, may malalakas at mahina, subalit ang mutant na ito ay mas malakas sa kanila. Naisip naman ng namamanghang si Shibin, mas malakas pa. Ang mutant na ito ay pumaslang ng napakadaming tao, subalit pinabagsak lang nila ito ng ganoon kadali. Sambit nito sa kanyang isipan habang pinagpapawisan. Dagdag pa niya, ako ay napag-iiwanan, habang nakatingin sa likuran ni Mo at nangangamba. Pansin naman ang seryosong mukha ng tatlo. Sambulat ni Luankyo, ikaw, hindi lang kamanghamanghang mandirigma, ikaw ay isa ng veterano, hindi ba? Anito, nakangiti. Sagot naman ni Mo nang may ngiti sa kanyang labi, parang ganoon na nga. Sa isip naman nito, sa pagitan ng dalawang babaeng ito, mahirap ipaliwanag, hindi na bale. Kaya naman sinabihan na lang niya ang lahat, tayo na. Unahin nating puntahan ang Taekwondo Gymnasium na sinabi ninyo. Makikita naman ang Taekwondo Gym, puno ng bahid ng dugo ang pader nito. Animoy isang lumang gusaling hindi na nasisilayan ng mga tao. Itinuro naman ni Luankyo ang classroom sa bahaging norte sa loob ng second floor na ligtas at maaaring matano ang nangyayari sa labas. At ang lugar na ito ay may mga daan upang makatakas kung sakali man. Habang umaakyat ng hagdan, nasabi ni Mo kay Luankyo, talagang ang kabisado mo ang lugar na ito. Napatango naman si Luankyo at sumagot, sinabi ito ng aking mga katim at nang magsimula ang Doomsday, nagsimula na rin akong mang-alap ng mga impormasyon. Dagdag pa nito, ako ay isang mahina at may sakit kaya naman ako ay sobrang nahirapan upang makasurvive. Dahil sa sinabi nito, seryoso na napalingon si Mo. Wika nito, panalangin ko ang mabilis mong paggaling. Napangiti naman si Luankyo at nagpasalamat. Nang sila ay huminto nang makarating sa pinto ng Taekwondo Gymnasium, sinabi ni Mo na naririnig niyang ingay sa loob. Napatanong naman si Luankyo kung ito ay mga survivor, nang biglang bumukas ang pinto. Gulat naman ang mababakas sa mukha ni Mo at sinabing, excuse me, isang matandang lalaki ang bumukas nito. Wika nito, nang may seryosong tinig, sino kayo at saang department kayo nabibilang? Masayang bulalas naman ni Shibin, Professor Chow. Anong ginagawa mo rito? Tanong naman ng profesor, ikaw ba? Si Shibin. Nang mapansin ni Shibin ang isang lalaki, binati naman nito si Shibin. Sagot naman ng natutuwang Shibin, Shikai. Buhay ka pa pala. Nag-akbayan naman ang dalawang magkaibigan. Pabirong wika ni Kai, buhay ka pa lang, loko ka. Sabat naman ni Shibin, napakaswerte mo naman. Sa kanilang likuran naman, nag-uusap si Professor Chow at sina Mo. Wika ng profesor sa isip nito, malas, dagdag na pakainin na naman, tinanong ni Luankyo si Mo kung sila ay papasok. Sinabi naman nitong, uusisin muna natin. Sa pag-uusap naman ng dalawang magkaibigan, tanong ni Kai, paano ka nakarating dito? Sambulat naman ni Shibin nang may pagmamalaki, nakipaglaban ako sa daan mula sa Red Light District. Nagulat naman si Kai sa sinabi nito, ha? Sa Red Light District, hindi ba't tumakas na kayo mula sa school? Anito, hindi makapaniwala. Pagyayabang naman ni Shibin, haha. Maswerte lang talaga, dahil dito, samat-saring reaksyon at komento ang narinig niya sa iba. Nang makapasok na sina Mo, sa silid, napasigaw ang isang lalaki, tingnan ninyo. Hindi ba siya ang ating campus belle? Bulalas pa ng isa, oo nga, at mas maganda pala siya sa personal kaysa sa picture. Sambit ng mga ito, manghang-mangha sa ganda ni Lian. May nagsabi pa, bakit kasama siya ni Shibin at sino ang lalaki sa kanyang tabi? Siya ba ay galing din sa ating eskwelahan? At yung isang babae, ang cute din.
May pilit namang ubo ang naging reaksyon ni Luenkyo sa sinabi ng mga ito. Dahil naman sa narinig, isang nakakapangilabot na tingin ang ipinukol ni Mo sa mga ito. Nang mapansin niyo ni Shibin, bakas sa kanyang mukha ang malamig na pawis at pagkatakot. Wika nito kay Mo, Ling Mo, pakiusap. Makikita naman ang seryosong ekspresyon sa mukha ni Mo. Napansin din ni Kai ang takot ni Shibin dito. Kaya naman binati niya si Mo, hindi pa kita nakita noon, kaibigan. Sa anong department ka nabibilang? Sambulat nito, nakangiti. Sumagi naman sa isip ni Mo na si Shibin ay masyadong madaldal, dahil sa unang pagkikita lang nila at sinabi na nitong lahat ang tungkol sa kanila ni Luenkyo, at ngayon malamang nasasabihin niya rin ang lahat tungkol sa kanila sa mga taong ito. Ang pagsasabing sila ay nanggaling sa Red Light District ay napaka-obvious. Doon palang malalaman na nilang sila ay mahusay sa pakikipaglaban. Hindi magtatagal, ito ay kakalat at malalaman ng buong campus. Bakas naman sa kanyang mukha ang pag-aalala at may seryosong ekspresyon. Dagdag pa nito sa isip, ipinagmamalaki na niya ang kanyang sarili, nagpapanggap na bayani, subalit wala siyang lakas. Bakit hindi ko na lang siya iwan dito ngayon? Nang mapasulyap siya kay Luenkyo, sumagi pa sa kanyang isip, kailangan munang malaman ito ni Luenkyo, kami ay nakipag-cooperate sa kanya. Sagot naman ni Mo sa tanong ni Kai, hindi ako nagmula sa paaralang ito, kami ay napadaan lang, anito nang may seryosong tinig. Bulalas naman, nakangiting sagot ni Kai, ayos, ayos. Lahat tayo ay tao. Ang kapalaran ang nagdala sa inyo rito upang tayo ay magsama-sama. Ngunit sa kanyang isipan, si Shibin ay walang kakayahan upang maging pinuno ng grupong ito, malamang, isa sa mga ito ang tunay na leader. Nang siya ay tumingin kay Shayna, bulong nito sa kanyang isipan, ang babaeng ito ay may magandang tindig. Makikita sa kanyang mga mata ang determinasyon at mukhang maraming zombie na ang napatay ng kanyang espada. Maaring siya ang leader, at ang aming campus belle ay mukhang mahusay din sa pakikipaglaban. Wow, hindi ko akalain na makikita ko siyang ganito. Napansin naman ni Mo ang malagkit na tingin nito sa dalawa. Wika nito nang may masamang tingin, anong tinitingnan mo? Nabigla naman si Kai sa sinabi nito. Kaya namang binulungan ito ni Shibin, siya ang boyfriend ni Lian. Bulalas naman nitong tanong, ano? Mabilis naman itong humingi ng paumanhin kay Mo at sinabing, haha, paumanhin, nagulat lang ako. Halika, pumasok kayo sa loob. Medyo masikip lang pero hahanapan ko kayo ng silid na inyong matutuluyan kung gusto ninyo. Anito, nakangiti. Seryosong sagot naman ni Mo, hindi bale na, maghahanap na lang kami ng ibang lugar. Tumalikod si Mo at itinanong kay Luenkyo, meron pa bang ibang lugar? Tama. Sumagot naman ito, dadalhin ko kayo doon. Nagtaka naman si Shibin sa ginawa ni Mo. Napalingon naman si Luenkyo sa kanya at tinawag ito. Kaya naman nagpaalam na si Shibin kay Kai at humabol ito sa papaalis na sina Mo. Subalit pinigilan siya ni Kai. Nagtataka, nagtanong si Shibin kung bakit. Bulalas ni Kai, hindi sila lalayo, mananatili lang sila sa paligid. Bakit hindi natin pag-usapan ang mga nakaraan? Matagal din tayong hindi nagkita. Napabuntong hininga si Shibin. Sige. Maikling sagot nito. Teka muna, sino ba ang maangas na iyon? Tanong ni Kai. May ilang namang sumagot si Shibin. Hindi ko siya kilala, alam ko lang siyang boyfriend ni Lian. Subalit sa isip nito, kung sasabihin kong may espesyal siyang abilidad, siguradong magagalit si Mo. Dagdag pa nito, ngunit siya'y makisig. Seryosong wika nito. Sabat naman ni Kai, hindi bale, bro. Siguradong madami kang pagkain, tama. Pwede mo ba akong bigyan ng kahit ano? Sa totoo lang, wala kaming makain ngayon, eh. Bulalas ni Shibin, paano ako makakakuha ng pagkain sa tingin mo? Pero si Mo ay madami nito, subalit hindi niya ako gusto. Sigurado, hindi niya ako bibigyan. Pero buwizard, wala, akong pakialam doon. Napabuntong hininga si Kai sa narinig at sinabing, mukhang mahihirapan ka ha. Gaano ba kayo katagal mananatili dito? Hindi ko alam, huli na para bumalik ngayon kaya siguro mananatili muna kami rito ngayong gabi, seryosong wika ni Shibin.
Sabat naman ni Kai, na may seryosong ekspresyon, makinig ka, humanap ka ng tamang oras upang lumabas, at hihintayin kita. Nagtataka si Shibin sa sinabi nito. Dagdag pa ni Kai, gusto ko lang ipaliwanag sa iyo ang ilang bagay. Huwag kang mag-alala, hindi ba't mabuting magkaibigan tayo? Si Mo ay pinipigilan ang iyong kalayaan, hindi ba? Anya, nakangiti. Sumang-ayon si Shibin at nagpaalam. Masayang wika ni Kai, magkita tayo mamaya. Subalit sa isip nito, ang malaking backpack na iyon at ang tatlong magagandang sandata, aroy. Mukhang may masamang plano ang couple na si Kai. Ilang sandali pa, nang makabalik siya sa silid, sinalubong siya ng maraming tanong. Wika ng isang lalaki, totoo bang galing sila sa Red Light District? Sambit pa ng isa, meron ba tayong makakain? Bulalas naman ng isang babae, ano ang nangyari? Dagdag pa nito, habang naluluha, hindi tayo maaaring manatili rito at maghintay na lang ng kamatayan. Pakiusap, kausapin mo sila, tulungan tayo upang makaalis rito. Dahil sa narinig, naiinis na sinara ni Kai ang pinto at sinabing, huwag kayong maingay. Isang lalaki ang nagsalita at hinawakan ang kamay ni Kai. Tama siya, sa tuwing lalabas kasama ang ilan, sa huli ang tanging nakakabalik lang ay ikaw, at ang pagkain iyong nakuha ay tumatagal lang ng ilang araw. Dagdag pa nito, habang nauutal, kami ay ayaw pang mamatay kaya pakiusap, kausapin mo sila. Bakas sa mukha nito ang pag-aalala. Nagalit si Kai at napasigaw, sabay tanggal sa kamay ng lalaki. Ano, gusto mo bang sabihing inabandon ako sila at hinayaan silang mamatay? Lakas naman ang loob mong sabihin na kayo'y mamamatay ng walang ginagawa. Dagdag pa niya, nang may mataas na tinig, kayong lahat ay kumain ng pagkaing pinaghirapan kong makuha. Sino ka ba para pagsalitaan ako ng ganyan? Kung hindi dahil sa akin, matagal na kayong patay. Gamitin ninyo ang inyong utak. Pumunta sila rito mula sa Red Light District ng sila lang. Hindi ba't imposible iyon? Oo, hindi ko sinasabing lahat sila. Si Shibin ay ayos, ang isang lalaki ay mukhang mahina. Nagawa lang nila iyon dahil kay Shibin. Kahit si Lian at ang isang babae ay malakas, at may kasama pang may sakit. Maniniwala ba kayong nanggaling sila sa Red Light District? Ha? Bakit sila bumalik dito matapos ang lahat? Sa tingin ko gusto lang nilang makalabas. Madiing paliwanag nito. Tanong naman ng isang lalaki, bakit sila magsisinungaling? Bulalas ni Kai, bakit? Gusto nilang takutin kayo. Tingnan ninyo ang malaking bag. Iyon ay baka naglalaman ng mahahalagang bagay. At ang mahuhusay nilang armas. Tingnan ninyo ang mga meron tayo, baseball bat, mob. Walang silbi. Kung mayroon tayong mahusay na mga armas, hindi tayo malalagasan ng maraming tao. Anya, sabay hawak sa damit ng lalaki at angat. Dagdag pa niya, ngayong gabi, sa tingin ko pagod sila, at may isang taong may sakit, kaya hindi sila aalis ngayong gabi, tanong naman ng lalaki, huwag mong sabihin. Bulalas ni Kai, ng determinado, anong gusto ninyo? Magnakaw ng pagkain sa mga tao o makipagpatintero sa mga zombie upang makakain? Sa tingin ninyo, ano ang mas madali? Natahimik ang lahat sa kanilang narinig. Ilang sandali pa, nagsalita ang isa sa kanila. Tama, nagsisinungaling sila sa atin, sabat pa ng isa. Mayroon silang magagandang bagay, sa tingin ko hindi naman masama kung mabibigyan nila tayo ng ilang bahagi, sagot naman ng isa pa. May punto ka, haayan na lang ba nila tayong mamatay sa gutom? Hindi sila makatao, sambulat pa ng isa, kausapin muna natin sila, at, kung hindi sila magbigay, saka natin sila nanakawan, okay. Napangiti si Kai at naisip, ganyan nga. Aroy, isa palang hudas na manipulator at manggagamit itong si Kai. Sa isip nito, sa tuwing ako'y lalabas upang humanap ng pagkain, nagsasama ako ng mahinang tao upang maging pain, at ang lahat ng mga tangang ito ay walang itlog upang lumaban at kumontra sa akin. Dagdag pa niya, ang mga tao ay likas na makasarili at puno ng parasitikong kaisipan. Hanggat hindi sila ang magiging sakripisyo, hindi sila papalag. At ang lahat ng mga taong ito ay sumang-ayon sa aking plano dahil sa kanilang katakawan.
Nagsalita ang nag-iisang babae sa kanilang panig. Wika nito, may pag-aalinlangan, ayon sa iyong paliwanag, sila ay nagbabalak lumabas ng campus, kaya sigurado na trap din sila rito dati. Tulad natin, tama. Kahit sila ay nakahanap ng mga pagkain, paano mo ipapaliwanag ang kanilang mga armas? Hindi ba't may restriction sa campus sa pagdadala ng mga ipinagbabawal na armas, hindi ba? Kumanto naman ng isang lalaki, tama siya, oo nga. Sagot ng isa, so paano nangyari iyon? Napakunot ng noo si Kai. Mabilis niyang sinagot, maaaring dinala nila ito ng palihim at nakalusot sa restrictions ng campus. Kaya naman nagsalita ang isang lalaki, tama, kahit sino ay mayroon bagay sa loob ng kanilang dorm kahit ito ay labag at pinagbabawal. Sagot naman ng isa, kung hahayaan natin silang makaalis, sigurado tayong mamamatay sa gutom. Aminado ako doon. Wika naman ng isa, hindi ko gustong mamatay sa gutom, siguro ay kailangan nating gumamit ng dahas. Paano kung pumayag silang magbigay ng pagkain? Napangiti si Kai dahil nawala ang pag-aalinlangan sa isip ng mga ito. Subalit sa kanyang isipan, ang lahat ng mga taong ito ay mga hangal, dahil ang mga sandatang iyon ay malalakas, at sa tingin ko mas lalo lang itong magiging mahirap kung sila ay matatakot. Kaya naman ibinaling niya ang tingin sa nag-iisang babae at sinabi sa kanyang isipan, siguro ay kailangan ng isang magsasakripisyo para sa lahat. Kaya naman mabilis niyang hinablat ang kamay ng babae. Napasigaw naman ito sa higpit ng pagkakahawak ni Kai. Hinawakan naman ni Kai ang panga ng babae, nagpupumiglas naman ito. Tanong ng isang lalaki, anong ginagawa mo, Kai? Anito, nang may mataas na tinig. Sagot naman ni Kai, bakit ba kayo kinakabahan? Ginamit ni Kai ang babae upang subukan ang tapang ng mga ito. Hindi ko na isasama ang eksena iyon dahil ito ay masyadong masilan. Samantala, sa isang silid, nagsalita si Mo kay Shayna, mag-ingat ka at huwag mong hayaang mapansin kayo ni Luankyo. Sumagot naman si Shayna sa mahinang tinig, okay, Ling Mo, walang problema. Kaya naman sinabihan ni Shayna si Lian, sis, Ibinuko naman ni Lian ang bibig na parang isang bata. Sinabihan naman sila ni Mo na gawin iyon ng tahimik. Nang marinig ito ni Shayna, sambit niya kay Mo, kung ikaw ang nagpapakain sa amin, hindi na kami sisiga. Sagot ni Mo, kayong dalawa, masyado kayong naughty. Kaya naman kinuha ni Mo ang gel at sabay isinubos sa dalawa. Subalit napasigaw si Mo sa sakit. Napalingon naman si Luankyo sa gulat nang ipitin ng dalawa ang mga daliri ni Mo sa kanilang mga labi. Bulalas ni Mo, pinalano ninyo ito, no? Kita naman ang pamamaga ng mga daliri nito. Tawa naman ng tawa ang dalawa. Wika ni Shayna, mission success. Samantala, si Mo ay iniipan ang namamagang mga daliri. Napabuntong hininga naman si Luankyo. Paano ninyo nagagawang makipaglaro matapos ang isang araw na nakakapagod na laban sa mga zombie? Biglang bumukas ang pinto, si Shibin pala, nakabalik na ako, wika nito. Halata ang pagod at pagkadismaya sa tinig nito. Napaupo ito sa tabi ni Luankyo. Tanong nito kay Shibin, ano ang pinag-usapan ninyo ni Shukai? Sa ulat naman ni Shibin, wala naman, personal na usapan lang. Ano, pati ba naman doon ay gusto mo akong kontrolin? Mahinahong sagot naman ni Luankyo, Shibin, alam kong hindi maganda ang pakiramdam mo. Ngayon, tama, pero tayo ay may disadvantages kaya huwag kang gumawa ng bagay na hindi tama. Napasigaw naman si Shibin, huwag mo nang sabihin iyan, okay. Dagdag pa niya, hindi sana ako sasama kung hindi dahil sa iyo. Hindi, anito, may mataas na tinig. Natahimik naman si Luankyo at nabahala. Bakas sa mukha ni Shibin ang pagkadismaya, at muling nagsalita, sorry, wala akong karapatan para sabihin iyon. Tinuruan mo ako ng maraming bagay, ang pagpapatalas ng isang sharpenang stick at makipaglaban. Kung hindi dahil sa iyo, maaaring patay na ako sa Red Light District. Sabay ng paghiga nito at paghingi ng paumanhin. Seryosong natahimik naman si Luankyo. Naiintindihan ko, sabay buntong hininga. Sabi pa ni Luankyo,
Kung hindi natin nakilala si Mo at ang dalawang babae sa Red Light District, maaaring mabuhay lang tayo ng ilang linggo. Tandaan mo iyan. Nainis naman si Shibin sa narinig. Paalala pa nito, huwag kang gumawa ng hindi maganda. Sa isip naman ni Shibin, bakit hindi patas? Bakit siya ay mayroong espesyal na abilidad, bakit ako wala? Aroy, hindi pa rin nawawala ang inggit ni Shibin, sambit pa nito ang pangalan ni Mo habang naiinis. Sa ilalim ng madilim na kalangitan, gumuhit ang liwanag ng kidlat at ang dagandang ng kulog ay maririnig sa buong gusali. Makikita ang bangkay ng babae sa kinaroroonan nila Kai, at ang liwanag mula sa kidlat ay umaaninag sa mukha nito. Nauutol na wika ng dalawang lalaki, patay na siya. Ang isa naman ay hindi malaman ang gagawin habang hawak nito ang kanyang mukha. Nakaramdam naman ito ng sakit ng sipin ito ni Kai sa kanyang likuran. Sambulat ni Kai, bakit ka sumisigaw? Paano kung maraming zombie sa paligid? Ngayon, nagawa ninyo siyang pagsamantalahan, patay na siya at wala nang balikan pa ito. Maliwanag, anito, nakangiti. Nang ibaling ni Kai ang tingin kay Professor Chow, wika nito, Teacher Chow, iiwan ko muna sila sa iyo, may aayusin lang akong isang bagay. Mabilis namang sumang-ayon si Professor Chow habang naninigarilyo. Muling makikita ang pagguhit ng kidlat sa langit, ang bahagyang lakas ng hangin at amoy ng mabahong alimuong sa paligid, tila isang malakas na ulan ang babagsak. Makikita namang natutulog ang pagod na sina Mo, Lian, at Shayna. Sa kanilang harapan, nakatayo ang galit na si Shi. Bin at madidinig ang dagandong ng galit ng langit na nakikiayon sa kanya, hawak ang kanyang sandata. Sa isip nito, gagawin ko na ngayon na. Kung aatakihin ko siya ng palihim, siguradong mamamatay siya sa loob lang ng ilang segundo. Wika nito habang mahigpit na hawak ang kutsilyo. Dagdag pa niya, kung hindi ko man siya magawang patayin, magagawa ko pa rin siyang ma-infect at maging isang zombie na kumakain ng tao. Kung mapapatay ko ang bastardong si Mo, si Lin Luankyo ay maaaring bumalik na sa akin. Nang akmang sasaksakin na niya si Mo, napansin niya sina Lian at Shayna. Sumagi sa kanyang isipan, kung sakaling man mapatay ko siya, hindi ako makakaligtas sa dalawang babae kung sila ay magising. Kung magagawa naming makarating sa campus clinic, maaari ko pa ring patayin si Mo. Wika nito, may pag-aalinlangan. Kaya naman napagdesisyonan niyang papatayin na lamang si Mo matapos makarating sa campus clinic dahil marami pa siyang pagkakataon. Dahil dito, ibinalik niya ang kanyang sandata sa kaluban nito. At bulong sa kanyang isip, maswerte ka pa rin, aso. Kaya naman umalis na ito upang makipagkita kay Kai at malaman ang plano nito. Nang siya ay makaalis, hindi niya alam na gising pala si Mo, at mababakas sa mukha nito ang seryosong ekspresyon. Sa isang hagdan, maririnig ang pag-uusap ng dalawa. Wika ni Kai, bro, alam kong hindi mo ako bibiguin. Halika, sundan mo ako. Dagdag pa niya habang umaakyat ng hagdan, bro, alam kong ikaw ang matalik kong kaibigan. Noon at ngayon, tama. Sagot naman ni Shibin, ano ba talaga ang gusto mo sa akin? Wala akong pagkain, sa totoo lang. Masayang wika ni Kai, alam ko iyon, nais ko lang ay makipag-usap sa iyo, dahil muli tayong nagkitang buhay, matapos ang lahat ng masasamang bagay. Maswerte pa rin tayo. Napakasaya ko. Gusto ko lang makipag-usap sa iyo katulad ng dati. Ano sa tingin mo? Nang lumapit ito kay Shibin at bumulong, bro, sa prangkahan, sa tingin ko hindi naging maganda ang araw mo ngayon, hindi ba? Sambit naman ni Shibin, totoo. Sa simula pa lang ay napansin mo na ito, di ba? Napaakbay naman si Kai kay Shibin at sinabing, tama ka. Ako'y naghirap din. Sa totoo lang, mas mahirap ngayon. Tayo'y magkaibigan, kaya maaari mong sabihin sa akin ang lahat. Sabihin mo lang, may ginawa ba sa iyo ang Ling Mo at ang mga kasama niya? Kahit ako'y nagugutom at nahihirapang makasurvive ngayon, handa akong tumulong sa oras ng gulo. Napansin naman ito ni Shibin at sinabi sa kanyang isipan, ano kaya ang kailangan sa akin ng taong ito? Kung siya'y magdadala ng gulo kila Ling Mo, makukuha nito ang kanyang hinahanap.
Sagot naman nito kay Kai, siya'y masyadong istrikto. Bulalas naman ni Kai habang tikom ang kanyang kamao, buwisit. Sino ba siya para guluhin ang aking kaibigan? Huwag kang mag-alala, akong bahala para sa iyo. Pero may ilang katanungan lang ako. Tanong nito kay Shibin, sabihin mo ang totoo, galing ba kayo talaga sa Red Light District at bumalik lang dito? Sagot naman ni Shibin, sa tingin mo magagawa ko iyon. Hindi lang kami bumalik mula sa Red Light District. May pasyente kami, subalit walang ospital sa paligid ng Red Light District, kaya napagpasyahan naming magpunta sa campus clinic upang makakuha ng gamot. Nagtatakang sambit ni Kai, totoo ba? Sa isip naman nito habang nakapangalumbaba, ang mga taong ito ay talagang nakipaglaban at nakipagsapalaran sa daan mula sa Red Light District. Sambit pa nito kay Shibin, so sila pala ay lubhang malakas, tama. Shi, gusto talaga kitang tulungan, pero sabihin mo naman ang tungkol sa kanila. Nagdadalawang isip namang nagsalita si Shibin, nang maalala niya ang sinabi ni Luenkyo, huwag kang gagawa ng ikapapahamak natin. Dahil dito, sinabihan siya ni Kai, natatakot ka. Takot ka pa rin sa kanya. Kahit ako'y nasa likuran mo na. Kailan ka pa bang naging duwag? Pasiga namang sagot ni Shibin, buwisit. Hindi ako natatakot sa kanya. Bakit ako matatakot sa kanya? Sinasabi ko lang na hindi mo siya kayang talunin. Kahit ang dalawang babae ay hindi mo magagawang matalo. Pumapatay sila ng zombie na parang naghihiwa lang ng lemon. Sigaw naman ni Kai, hindi maaari. Ako'y kilalang award-winning sa mundo ng Chinese boxing. Siya ba'y sumali na sa ilang sports sa school? Paano siya magiging mas mahusay pa sa akin? Ako'y isang profesional, ngunit sa isip nito, tanga, sabihin mo na ang lahat sa akin at papatunayan ko ito sa kanya. Muling napasigaw si Shibin, sinasabi ko sa iyo ang totoo. Siya ay, napatahimik si Shibin nang sabihin ni Kai. Sinisigawan mo ba ako? Dahil dito, prangkang sinabi ni Shibin, ano ba talaga ang gusto mo? Bulalas namang sagot ni Kai, sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Gusto kitang tulungan, at makakuha ng benepisyo mula rito. Siling mo ay may maraming pagkain, tama ba? At gusto ko ring makuha ang magaganda nilang armas. Kinabahan naman si Shibin sa kanyang narinig at sinabing, gusto mo silang pagnakawan. Hinawakan naman ni Kai ang kamay ni Shibin sabay sabing, naniniwala akong naghirap ka sa kanila, kaya kailangan nating magtulungan. Kung atakihin natin sila ng palihim, siguradong magagawa natin iyon. Kinabahan naman si Shibin sa kanyang narinig mula kay Kai, at napatanong, ano? Ikaw, dagdag pa niya, hindi. Masyadong delikado. Pangungumbinsi pa ni Kai, hindi ba may gusto ka sa mahinang babaeng iyon, ha? Kaya naman muling nagtanong si Shibin habang bahagyang pinagpapawisan, anong gusto mo? Paliwanag ni Kai, ano sa tingin mo? Kung mahuli mo siya, magagawa mo kung ano ang gusto mong gawin sa kanya. Dahil dito, nagpumigla si Shibin sa pagkakahawak ni Kai sa kanyang kamay at sinabing, binabalaan kita, huwag mo siyang hahawakan. Sagot ni Kai, Shi, maniwala ka, gusto talaga kitang tulungan. Pero tingnan mo, paano mo ako nagagawang kausapin ng ganyan? Kung ikaw at ako ang makapapatay sa mga taong iyon at makuha ang kanilang pagkain, maaari ka nang makipag-fling sa kanya at humanap ng paraan para makasurvive. Nagtanong muli si Shibin, ano nga ba ang gusto mong gawin ko? Masayang sagot naman ni Kai, sabihin mo lang kung sino sila at ano ang meron sila. Walang alinlangang sinambit ni Shibin habang may masamang tingin, siya ay isang lalaking may espesyal na abilidad. Nagtatakang wika ni Kai, lalaking may espesyal na abilidad. Paliwanag pa ni Shibin, ang kanyang abilidad ay masyadong weird. Kahit ako ay naguguluhan, at sa tingin ko hindi siya mahusay sa malapitang laban, subalit ang dalawang babae ay talagang mahusay sa paggamit ng espada. Samantalang si Lin Luenkyo ay hindi banta, kaya huwag mo siyang hawakan. Seryosong wika naman ni Kai, wow, ikaw talaga ay masyadong mapagmahal na lalaki. Dagdag pa nito at muling napaakbay kay Shibin, meron pa akong isang bagay na gustong gawin mo.
Sa pagkabigla ni Shidin, sinaksak siya nito mula sa likuran ng isang matulis na tubo, at sinabing, ikaw ay isang duwag. Ang pananatili mong buhay ay sisira lang sa aking plano. Kaya pasensya na. Hindi makapaniwala si Shibin sa nangyari at ang inaakala niyang kaibigan ay siya ring tatapos ng kanyang buhay ng nakatalikod. Sa napakalungkot na pagtatapos ng kanyang buhay, nang mahulog ang sandata nito sa sahig, nagpasalamat pa ang ahas na si Kai. Bulong pa nito sa sarili, so ang lalaking iyon ay may espesyal na abilidad. Subalit hindi siya mahusay sa malapitang laban. Kung saan ako ay mahusay, kahit ang dalawang babae ay magaling, babae pa rin sila at ang kanilang lakas ay may limitasyon. So ang kailangan kong gawin ngayon ay tumakas. Nang bigla niyang napansin ang isang anino sa kanyang likuran kasabay ng pagkidlat, napasigaw ito habang pinagpapawisan, sinong Nori yan? Sa kanyang paglingon, isang lalaki ang naglalakad palapit. Wika nito, sa palagay ko ang inyong pag-uusap ay talagang nakakabahala. Ito pala ay si Mo. Sa muling pagguhit ng liwanag ng kidlat, bakas sa kanyang mukha ang pagkaseryoso.